Hi everyone! Ako po si Munina Lawrence and I played the role of Madre Rosa in Shape, Rattle and Roll, Evil Origins. Hi, my name is Isabel Ortega and I play the role of Hermana Rita in Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. Hi, my name is Carla Avellana and I play the role of Madre Clara in Shake, Rattle and Roll Evil Origin. Hi, my name is Aramina and I play the role of Madre Piedad in Shake, Rattle and Roll Evil Origins. And this is the Real Dialogue. So kung iisipin ninyo, ano yung pinaka-importanting aral na natutunan ninyo sa pamilya na nadala ninyo hanggang sa showbiz career nyo? Sino ba sasagot? Medyo deep to, no? Okay. Siya ha? First question, malalim ka. Kaya nga gosh, parang napaisip tuloy ako sa question. Importanting aral na Gusto mo natutunan. sasagot for you? Sige, pwede po, Miss Ara. Ano po yun? Marespeto kang bata. Wow! I think yun ang naano mong aral sa mga magulang mo kasi kilala ko ang parents niya. Yeah, actually yun, especially since yun nga, yung mommy ko dati nasa industry na yun. Yes. Before, talagang yun yung pinupok niya talaga sa akin na when you're at work, you have to be respectful, professional. And at the same time, parang yun nga, treat mo rin as family yung kasama mo sa work kasi parang hindi niyo home away Yes. from home. So, Yes. feeling ko yun. And mas nagiging light din yung work pag tinatreat mo rin as family yung mga kasama mo sa trabaho. So, siguro yun. Oo. O, diba? Yes, Sinagot thank you, mo. Miss Ara. And I thank you. Yes, and I thank you. So, ikaw, Manina. Ako, yun din, yung pagiging respectful, magalang, tsaka yung Magalang. pakikisama sa tao. Pakikisama. Number one din yun, yung pakikisama. Yes. So, syempre, doon din makikita yung tunay mong ugali. Correct. Marunong ka bang makisama o hindi? Yeah. Totoo. Ako naman, coming from a family din no, of showbiz, hindi naman ako nepo baby. Pero it runs in the family. Showbiz na. Siguro yung lalo na yung lola ko, yung lagi niyang paalala sa akin noon, yung pagiging humble. Lagi maging humble. Respect people's time, tapos yung tratuhin lahat ng pantay-pantay. So yun, yung definitely sa family yun, na nadala ko sa hanggang showbiz, yung mayat may reminder niya. Maging magalang, tapos maging humble palagi, and tratuhin ng pantay-pantay yung lahat. Lahat ng uri ng tao. Yes. Diba? Actually, tama yung sinabi mo, Carla. Yung ganung yun talaga yung inaano sa atin ng mga magulang natin from family. And yung maging respectful, maging humble, at the same time maging madasalin. At saka maging patient. Patient. Yes. Pasensyosa. Patient. Maging patient. Yes. Kasi sa mundo ng showbiz, kailangan mo mahabang Mahabang pasensya. pasensya. So, kumbaga, pag wala ka kasing patience, hindi ka tatagal sa showbiz. Yes, correct. Diba? So, patience, pagiging humble, at saka madasalin, at pagiging respectful, and also, mag-ipon. Oh, yes. Yeah. Yun yung natutunan ko sa Yes. family ko, mag-ipon, na nadala ko sa showbiz career na parang hindi yung puro waldas. Yes. Pero dumating din tayo sa waldas. Na-experience din. Naging impulsive ko rin. Pero eventually, natutunan mo rin na yung tamang investment. Hulos dili. Oo, lalim. Mag-ipon. Correct yun. Yes. Pero ito na nga po. Okay. Feeling ko kasi, di ba, given na Pasko tayo papalabas, Tama. the spirit of Christmas, and malaking bagay yun sa culture nating mga Pinoy. Kayo po, kung may isang tradition po kayo na gusto nyong maipasa sa susunod na generation, ano po yun at bakit? O sige, ako naman ang mauna. Sige, yes. Para yung pabata hanggang patanda. Pabaliktad. Pabaliktad. Love one another. Ooh. And be kind to anyone. Kasi hindi mo alam
kung ano pinagdadaanan ng isang tao. Minsan nakangiti lang yan, pero deep inside, or may mga struggles pala sila. Yung iba, meron palang sakit, yung iba, sobrang laki pala ng problema nila. Yeah. Pero nakukuha nilang ngumiti at humarap sa tao na parang walang problema. So, be kind to anyone. Yes, Walang taong perfect. Walang taong walang struggles, walang problema, and challenge sa life. So, kumbaga, doon papasok ang pagiging pasensyosa na intindihin mo muna ang sitwasyon. Paano kung ikaw ang nasa katayuan ng isang tao bago ka mag-judge. Correct. Diba? Ako, in the spirit of Christmas, hindi man ako ang dami kasi nag-iiba na din ngayon ng ano eh. I mean, of course, syempre, yung mga bagong generation, naiba na yung, naiba yung hilig nila, naiba na rin yung pag-ugali. Even when it comes to Christmas, hindi ba nag-iiba na rin ng mga tradition. Pero siguro, Nag-iiba na yung gustong gift. nag-iba, Gusto na yung mga high-tech na mga phone. Gadgets na. May iwasan. Pero in the spirit of Christmas and kung tradition ng pag-uusapan, syempre yung Noche Buena. Yes. Ano pa din. Sana matuloy pa din yun. Napaka-importante nun, lalo na sa ating mga Pilipino. Hindi ba yung Noche Buena talaga? Of course, meron pa yan. Like ako, sa family ko, traditionally, magsisimba muna kami bago kami mag-Noche Buena. Hintay talaga namin mag-alas 12, pag-birthday na ni Jesus, bago kami magbukas sa mga regalo. Yung mga ganun, mga simple tradition na sa Christmas season lang na experience. Sana dahil favorite ko ang Pasko. Kami naman kasi, ang ginagawa namin ng family ko, bukod sa Noche Buena, yun nga yung pagsisimba. Okay. Kung kaya mo magsimbang gabi, go. For everyone. Not for everyone. Pero kung kaya, For sige, you, kasi go. para naman yan sa Diyos. Yes. Ikaw, Isabel, total, ikaw yung nag-ask ng question. Totoo. Actually, Ano gusto mo maipasa sa susunod na henerasyon? parang very specific yung na specific sa tradisyon ng family ko na napapansin ko lang na yun nga habang tumatagal medyo Yes. nawawala Sa na is iba. yung nagiging reunion yung Pasko. Kasi parang napansin ko lalo na nung nag-pandemic parang medyo Yes. nagkanya-kanya yung Correct. mga Yeah. immediate Yeah. families. Yung iba bumabiyahe, yung iba nagsuspend lang sa bahay. Parang nakakamiss din yung childhood Yes. memories Ng natin na Christmas. talagang reunion na Yes. malaking salo. Salo-salo. Salo-salo. Lahat ng pinsan Yeah. nandiyan. Ang Cousins, saya. oo. Kaya nga Correct. May palaro. Swerte yung may lolo at lola pa eh. Yes, Kasi swerte para may doon lolo at lola. nagsasama-sama yung Kasama mga lahat. anak, mga Pinsan. apo. Yeah. Parang sila rin talaga yung nagiging glue. Oo, sila yung nagiging Oo, glue. yan na sana maipasa pa. Yeah. So siguro yun, gusto ko ako yung magiging lola na maglalako ng mga Halika kayo na dito dito. kayo. So, sa dami ng genre na nagawa natin, sa tingin nyo, paano na ibang experience sa pag-arte sa horror? Kumpara sa ibang genre, Yes. anong nagagawa nito sa growth natin bilang artista? Sige, ako muna sa sagot. Mahirap ang horror. Alam natin yan. Hindi na naman tayo naging Yeah. part na ng genre na horror. Pero parang mas malaki yung movement, mas malaki yung reaction na required pagdating sa paggawa ng horror. Siyempre yung energy, medyo mas mataas din ang kakaunti. Kasi ang goal mo dyan is manakot talaga. Hindi ka naman basta-basta matatakot kung talagang nakatayo ka lang or nakaupo ka lang. Depende naman yan. Pero dahil ang goal is manakot, at nag-iiba-iba na yung mga mga gusto ngayon ng viewers, parang one level higher pa kung tutusin yung requirements sa pag-arte ng horror. So, mas malaki. Napansin ko nga rin po, di ba sabi nila pag nagko-comedy ka, kailangan may comedic timing para mag-work yung eksena. Sa horror pala ganun din. Kasi yun yung napansin ko naman sa genre na to is ang laking factor nung build-up, laking factor nung eksaktong moment. Kunwari kung kailan ka matatakot or magugulat. So sabi ko, very technical din. Very technical din. Mahirap. Sakto dapat lahat. Oo. Kasi kung hindi, ano yun? Parang hilaw or alanganin. Yes. Kasi parang ang hirap matakot pag ini-expect mo na rin yung Oo, ang hirap matakot ng totoo pag Yes. alam mo naman yung mangyayari na.
Pero in all fairness, talagang nakakatakot po talaga yung mga ginawa namin. So medyo organic naman po talaga yung Tsaka yun yung kagandahan sa horror, di ba? Merong Yes. element ng ilaw. Of course, Oo. yung props, Oo. yung dilim, yung mga ganyan Tapos, effects, mga ano. yung So, ano tawag dito, yung character na nang nananakot. Yes. Di ba pag kasama mo siya yung yes, yung kung ano element, mang oo. Ako po, first time ko pong nagpagpag after everything. Pag after every Just para lang ma-release yung And bad energy. Yung energies na kasi sa mga Energy. locations. Oo. Buti hindi kayo nag-incense pa. Malapit na po. Rosario po, malapit na, Miss Ana. Oo, yung nag-incense pa, tapos naligo ka pa with salt. Yung mga ritual ko bago umuwi. May mga ganun ako after talaga ng taping. Ako nga naalala ko, Shake may rattle. suot pa akong evil para eye. para Na bracelet. Kontra. Oo, kasi di ba? Oo, nag-intramuros kasi tayo, di ba? Yes, so just Siyempre, in case. May dala din akong bracelet nun, yung parang kahoy-kahoy na nabibili sa church, yung Oo, bless mo, parang, ganyan. parang Pang beads ano na Ito po yung bote. memory Yeah, ko wood eh. Talaga ng shake rattle. Pangontra, Hindi ko lang siya ganyan. suot Nasa ngayon. pulsa ko din siya the whole time. Kasi intramuros, ang dami Oo. doon. Yeah. Ako naman, during dun sa set, ilang beses kami nagkakagulatan ni Direk. Kasi di ba may harang? Yeah. Bigla kami, magkakagalunan. Kasi yung Kasi costumes ay, oo. natin. Tapos lagi rin silang naka-black, di ba? Tapos ang Yeah. dilim. Plus, Oo. ang labo pa ng mata ko. oo. Hindi talaga ako nagko-contacts. Kaya pag ganun, ay sorry po, Direk. Kaya ang dami nga Tapos yung nananakot nga sa atin, pag ganun, sa likod Nandun ko na pala pala, sinabi. mapapatili ka Oo. talaga. Nakakatulong yung set Oo. talaga. Yung, eh, no? oo, yung vibe, background, yung lahat, vibe, oo, yung iba. production design. Oo. Okay, so bakit sa tingin nyo, kahit ilang dekada na buhay pa rin ang shake, rattle, and roll? My gosh, pang ilan na yan, di ba? Ilang decades na rin. Bakit buhay na buhay pa rin siya sa puso ng mga Pilipino? Ano yung nakikita ninyong epekto nito sa kultura, tsaka, yeah. Sa Ako, fetus pa lang ako eh. Meron shake, rattle, and roll. Ganun na, evil origins talaga. Fetus pala ako may shake rattle. So bakit buhay pa rin siya sa puso, part pa rin siya ng culture ng Filipinos? Bakit Ano kaya na ng siya? shake, rattle, and roll? I can say, kilala na siya ng Yes. all ages. Ng masa, Yes, yeah. that's true. All generations. Pag walang shake, rattle, and roll sa film fest, parang Yes. kulang. True. Oo, kasi parang ano na siya, household Yes. household name Yes. sa film pagdating sa horror, shake, rattle, and roll. Correct. Ako, pang-apat ko na to. Mm-mm. Can you imagine? Wow. May gatas, oh my gosh! May gatas pa ako sa lab. So shake, rattle, and roll. Oo, pinalabas lang kailan lang yung with Aiza Matet. Oh my ako. Kumbaga sa Noche Buena, kumbaga sa Noche Buena, hindi pwedeng mawala yung Shake, rattle, and roll sa cinemas. Queso de bola. Queso de bola or So parang whatever. ganun ang shake, Spaghetti. rattle, and roll. True, agree ako dyan. And dun, most especially dun sa part na ilang generations na, no, across all ages. Hindi lang, of course, matatanda, yung nakakaalam, kundi pati yung mga ka-age namin or even younger. Younger Walang ones. MMFF, walang shake, rattle, and roll. Parang kulang. hindi bagay na Christmas tas horror, pero party na siya. It still works na Oo. kahit MMFF, Oo. Pasko na, yung Christmas season, may shake, rattle, and roll. So, tama lang yan na patuloy pa din siya. Na I think ito more yung isa pa. sa tradition Yes. na dapat ipasa sa mga Ipasa. Ito yun, generation. Experience sila Christmas manood ng season. shake, rattle, and roll. Yes. Pag film True fest, yan. diba? Oo, kasi childhood Sige. ko na po yung lahat po ng mga myths din na kinakatakutan ko nung bata. Oh Kaya yung my panakot sa akin ng gosh. nanay Oh my ko, God. ito, yung baka may ahas na lalabas dyan sa dingding kung hindi ka matutulog Oh ng my maaga. gosh. So, part na siya ng Nang habang lumalaki childhood ka. ko Yes. until now. And I think that's also why kasi nag evolve din yung stories ng shake, rattle, That's and roll. true. Isa ko na yung Oo. culture din ng Ng time na yun, Pilipinas. yeah. So, ikaw mo Nina, sa tingin mo, Ako- bakit parte pa din siya ng culture? Ako totoo to. Nung high school ako, kami ng mga barkada ko, every Christmas, bago magpasko, magkikita-kita kami, tara, mag-shake, rattle, and Oh my roll. gosh, oh my Ganon ganon. kami, oo. Nag-ano pa yun, nag-ano kami. Ambag-ambag. Ambagan, Okay, oo. para manood ng Wala sine. ka kulang ka, eto 20. Okay. Para makapanood lang kami. Okay. Yan. Magkano pa sinihan nun? Sa ano yun eh, Star Mall. Mura So, pa mga noon. mura pa. Mura pa. Hindi pa May mataas. Star Mall pa nun Tsaka sa Alabang. barkada siya, barkada. Barkada, oo. Ang saya. Iconic siya sa
older generation, generation ngayon, younger generation. So yun nga, hindi kompleto ang Pasko kung walang Shake, Rattle, and Roll sa cinemas. Yes. True. Yes. Ayan, at dahil dyan, that's it for Regal Dialogue. And sana naengganyo kayong makinig sa aming mga kwento kasi grabe, I mean, sobrang milestone Yes. itong Wow. Shake, Rattle, and Roll, honestly. Oh, it's your first time. My first time. And I think talagang it's such an honor din to be a part of Wow. this franchise. Dahil nga Oh, sobrang nakasilyado na to sa kultura ng Pilipino. Manood ng Shake, Rattle, and Roll sa Pasko. Shake, Rattle, and Roll, Even Origins, directed by Shogo Carico, Ian Lorenos, and Joey De Guzman. Sama-sama po tayong matakot sa sinihan with Shake, Rattle, and Roll Evil Origins official entry for the 51st NMFF this December 25. Mabuhay ang larangan ng pelikula, mabuhay ang pelikulang Pilipino.